Ang tao ay ginagalang. Hindi natin ginagamit yan na pagtawanan para pagkakitaan. Ang nangyayari dito kay Vitaly ay magbablog siya ng kabatusan, magbablog siya ng harassment, kukuha siya ng maraming views at pagkakitaan niya. Ayun ang pinakamasakit yan. Niloloko tayo para pagkakitaan gamit ang social media. Tao na kapulog ang Vitaly. At kailangan pagbayaran ang ginagawa niya dito. Nasisiguraduhin ko, natatapusin natin ito, lilitis natin ito, at hanggang walang verdict laban sa kanya, ay hindi siya madidipad. Dito lang siya sa Pilipinas. Idadaan po sa tamang proseso of pag-inquest at pag-charge sa kanya, at kung ano ang kinakain ng regular na inmate ay siya rin kakainin. To take responsibility for the content we create. It is not a license to shame or to hurt or to besmirch anyone. Yung vlog, ang social media ay may kakibat na responsibilidad kasama sa kanilang pag-post. So, babala na rin sa lahat. Kung gusto nyo pagkakitaan ng katarandaduhan nyo, handa kayo dapat pagbayaran natin. Ito ng cyber libel crime natin ay modified pa. Suggest namin sa mga lawmakers to, susunod na kongreso, kung pwedeng ihigpitan pa nila ang batas laban dito at hindi liberal masyadong, hindi conservative masyadong interpretation. At the expense of others, at the expense of Filipinos, at the expense of everyone's dignity at pinagkakitaan nila, ay dapat panagutan naman nila. Pag ito ililipat sa Manila City Jail, sagot ko na sabon. Tsaka first meal. Sabon tsaka first. Binastos na na itong si Zorovetsky? Diving operator sa Boracay. Yun nga yun, napanood mo ba? Grabe at, meron siyang ini-encourage sa kapwa niya vlogger, siraan daw po yung operator na yon, no? Kasi nga during the briefing para doon sa diving, hindi ko kasi basta-basta yan, di ba? Alam mo, gumagawa ng eksena, binabastos, kaya sinasaway siya. Yun pala ang kanya talagang agenda. Manggulo siya, gumawa ng eksena habang kinukuha ng visuals para sa kanyang content. And basically nga, content para sa pera. Ayan po, pinagmumuna ng lahat ng ito, pera din eh. Diba? At saka clout chase. Kahit hindi ka pa kumikita, kung gusto mong kumita, gagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng views na madami. Yung ibang tao, ganun eh. Kapag pumunta po kayo sa kanyang profile page, ang madalas na makikita nyo dyan, nung binisit ko tinignan ko, meron siyang tinulungan parang binigyan na pera ng mga Pilipino. Hindi niya ina-upload, ibang nag-a-upload nung mga pambabastos niya sa mga Pilipino. So, kakulab nga. Hindi niya kakolab yung nag-upload. Galit na mga Pilipino na hindi ko alam kung saan nila nahugot yung videos. Baka siya ang ginawang content naman. Pero pag nagpunta ka sa page niya, akala mo ang bait niya. Tapos pag binasa mo yung comments, natutuwa ang mga tao na may mga tinutulungan siya dito. Okay. Pero ngayon at least alam na, lumabas na ang totoong kulay nito. Na kung sino-sino nga pong binabastos. Nakakairita sa totoo lang pag nakita po ninyo. Yung kanyang ginawa doon sa Boracay. Yun nga, nakita kung may mga dayuhan po na makakapanood noon, sinisiraan mo yung dive operator doon sa isla. Yung pong kanilang pangunahing hanap buhay doon Anyway, siya po ngayon ay hawak na nga mga kapatid. Hawak na nga po ito ng Immigration Bureau. Pero hindi daw agad-agad pwedeng ma-deport kasi nga mga kapatid, kailangan pa po na dumaan doon sa proseso ng mga kasong kanyang kinakaharap ngayon sa mga husgado. Okay. Ito sikat siya. Nakuha niya na yung gusto niya. Pag ito ililipat sa Manila City Jail, sagot ko na sabon. Tsaka first meal. Sabon tsaka first meal, ano? Ako naman kaya mag-content. Sabon tsaka? First meal. Hindi. First meal niya doon, ayaw mo? Hindi. Okay, si Chacha kasi hindi niya masakit yung sabon eh. Kala niya panligo lang no? Okay. Kuha mo na. Gets mo na. Oo naman. Hindi ba kailangan ng pagkain after? Magugutom Sa Manila City Jail tayo, no? Wag dito sa Camp Crame Detention Center kasi malaki. Maluwag-luwag yun eh. Tsaka maganda yata facility talaga doon. Baka naka-aircon pa siya doon eh. Tsaka alam mo na, mga kosta natin dyan sa loob. Kayo na bahala. Kayo na bahala. Tangos na ilong nito. Sige. Walang remorse, ano? Pero ito muna mga kapatid. Naku po, para sa mga nag-init ang ulo. Dito kay Vitaly. Naku! Huwag niyong hayaang masira ang araw niyo. Baby! Ano meron? May nabasa ka ba dyan na di mo nagustuhan? Hindi. Kasi eto na sila eh. Sino sila? Yung mga nagbardugalan, nandito na sila. Nadagdagan, nagtawag pa ng kasama. Nung sinabi natin magsialisan kayo, nagtawag na mga kakao-kakosa. Mano sila ng rest back. Sige. Sige. So, blaha kayo sa buhay nyo. Pero, again,
please mind your language and control po ang inyo pong mga emosyon. Okay? Kung talagang ayaw nyo umalis, okay lang. But please, please, opo, manage po. Kumbaga, di ba, meron dyan, anong tawag dyan? Yung regulation something. Merong, may dyan sa ganyan mga uri ng mga sites. May mga community something. Community notes. Hindi dito yun. Community guidelines. Community guidelines. Kaya lang yung guidelines, sino naman sinusunod? Yun ang problema. Well, sa bagay. Kasi pero meron po kami... Wala na kasi ngayon bago na kasi. Bakit? Hindi na community. Ano na? Disunity. Kasi wala nang unity. Kasi nga dati community. Pero kung gusto... Ngayon po disunity. Correct. Mind your words dahil meron po nakabantay dyan. Kayo'y mabablock kung kayo po'y bastos. Okay, sige. So, mga kapatid, kung kayo po'y bastos, pwede ka tumakbong congressman sa Pasig. Hey! This is ridiculous. Dali, ha? It is Ako naman yun. absurd. Joke lang. Sa akin naman ang galing yun, ha? Mahirap yan. Joke lang. May mga joke na hindi dapat sinasabi ng isang public official. Opo, sa mga taga-Pasig, hashtag... I am offended as a woman. Hashtag, alam na. Okay? Sa mga taga-Pasig, tandaan po lagi ninyo, ha? Opo, sa inyo pong pagpili sa inyong magiging mga pinuno sa lungsod, unang-una po, uulitin ko, kapag po ang puhunan ay pera, lagi pong pera, kapag po ang puhunan saan man pong syudad, bayan, lalawigan, kapag po ang puhunan lagi ay pera, ibig sabihin nun, pera din po ang pakay nun. Sorry po, ako po lamang ay nagpapakatotoo. Kapag ang puhunan po lagi ay pera, yung attraction mo ay pera, pera din ang pakay mo. Kumbaga, sa wika pa natin dati pa, amor con amor se paga. Ano ibig sabihin ng girl? Pagmamahal ang ibinigay, pagmamahal din ang babalik. Pag-ibig ang inutang, pag-ibig din ang kabayaran. Amor con amor se paga. Kapag naman sinabing kwarta o kahon. Iba yun! Anong kwarta o kahon? Iba yun! Buti hindi pera o ba yun? O ba yun? Ikaw talaga! Reciprocal is the word for the day. Oo. Reciprocal what? If we have a reciprocal tariff, anong tawag doon? Sa bigayan? Reciprocal budol. Magbabalik po kami tambalang Ted Filon. Marami po kasi ang dito nga, alam niyo, kapag may mga balita tayo tungkol doon sa ICC, yung mga galaw ng mga abogado na magkabilang panig, yung hearing po dito sa Senado, lagi may nagpapaalala, kumusta na yung PhilHealth? Yan, di ba? Kumusta na yung program fund? Kumusta na yung budget? Ito, kumustahin natin. Dahil nga, ito po yung napaka-importanteng usapin because ito po, mga kapatid, ay makasaysayan, ha? Makasaysayan po dahil ang magiging hatol dito ng kataas-taasang hukuman ay magiging batas ng bayan. Okay? Kung ano po ang desisyon ng kataas-taasang hukuman ay nagiging parte ng ating mga panuntunan at batas. Kapag po nagdesisyon dito ang kataas-taasang hukuman na tama ang ginawa ng Marcos administration ng Kongreso sa pagkalikot po sa pera ng PhilHealth despite the fact na meron po mga klarong batas na ang pera po ng PhilHealth ay dapat lamang nakatuon sa pagpapalawak po ng benepisyo, nakatuon po sa kung sana nga po ay pagpapababa sa kontribusyon. Amen. Nakatuon po sa pagpapainam sa serbisyong medikal. At sinasabi din po na ang buwis na nanggagaling po sa mga alak at sigarilyo ay dapat inilalaan lamang sa PhilHealth at sa mga usaping pangkalusugan ng mga Pilipino, at yan po'y pinakialaman para ibigay sa iba pong mga departamento at proyekto ng gobyerno, mga kapatid. Kapag yan po'y pinayagan ng kataas-taasang hukuman, nangangahulugan na yan po'y legal at maaaring gawin ng sino man sa susunod na henerasyon. Sugod, mga kapatid. Dali na, parang nagdala ko sa emosyon ko, baby girl, parang parang script sa pelikula, pero ito totoo. At ang tanong, happy ending kaya ang resulta? Hindi ako na po kumain. Naiintindihan pa namin. Nadala lang po ako sa aking emosyon. Pati yung mga members ng PhilHealth, okay lang daw. Pero ito ho,